Hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mabiyayang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, pinagriang perlas ang sinabi. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundo nito na kung saan naroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Sa napaglingkod ng Diyos ay narito muli upang pamanahan ang episode 841 ng Wide on Ministry, araw po ng Tuesday, Martes, July 12, 2022. Yes, ang Ride on Ministry, Ride on with Jesus Christ, Ride on with His words, Ride on the Sunday praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sa madaling naman sa pagkakaroon. O aming Ama at aming Diyos, lipos ng pag-ibig, ng pangunawa, ng malasakit at pagmamahal, narito kami na muling nagpapailalim sa iyong banal na kalooban. Marapatin mo, Diyos, na kami po ay inyo pong pangunahan sa gawain na ito. Mahayag, O Diyos, ang iyong mga salita at gayon din ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Dulutan din kami, Panginoon, ng maayos po na kalagayan ng internet at signal. Lahat ng ito, O Diyos, ay aming pong ipinagkakatiwala sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Magandang umaga, kapatid na Pastor Pablito Pulyantes, kapatid na Luz Pablo, Tita Corazon Navarro at gayon din ang kapatid Violeta Satorno Silvestre at mga iba pa. Gayon tayo po ay tumungo sa ating pag-aaral ngayon. At nandun na tayo sa verses 16 to 18 ng chapter 3 ng sulat na Apostol Pablo sa kapatiran doon sa Galacia. At purihin natin ang ating Panginoon Diyos. At ang buong aklat ng Galatian ay at least matatapos natin maybe Saturday by next week, so that we can enter into a new facet of series of study, mga ka-ride-on sa ating Panginoon. And of course, we acknowledge materials na ginagamit po natin. The Full Life Study Bible King James Version, gayon din ang appointment, ang Biblia ng mga pastor na nilimbag ng Philippine Bible Society, and some available readings and reflections. Pero higit sa lahat ay siyang pinanggagalingan ng knowledge and wisdom and understanding na kailangan po natin sa araw-araw. Di po ba? Magandang umaga din sa ating kapatid na Dioserius Evangelista Soliben, Pastor Leonora Dato. So ang ating pong pag-uusapan ay about the blessing of Abraham, ang pagpapala ni Abraham. At tignan natin kung ano ang nais na ipabatid sa atin dito, na kung saan sa passage natin ay masusumpungan natin patungkol sa kautusan o pananampalataya, at gayon din ang napakahalaga na ang pagpapala ni Abraham, at gayon din dito ay nababanggit din patungkol sa ang pangako kay Abraham. Pero merong dalawang
verses dito na nagsisilbing para sa akin ay striking points na bibigyan po natin ng tuon. Well, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan na kung meron kayong Biblia, buksan ninyo at sumama kayo sa pagbasa. Gayon din inyong namnamin kung ano ang pinaparating ni Pablo. Verses 6 to 18, chapter 3 ng Galatians. Good morning, Deaconess Elisa Dormeo Ganset at gayon din ang kapatid na Agustin. Kung paanong si Abraham may sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katuwiran. Kaya't inyong nakikita na ang mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. Ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man na inaaring ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamagitan ng pananampalataya ay ipinahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay Abraham na sinasabi sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa, kaya't ang mga sumasampalataya ay pinagpapalang kasama ng mananampalatayang si Abraham. Sapagkat ang lahat ng umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Ngayon ay maliwanag na walang sino mang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng kautusan. Sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Ito yung isa na kung saan ay merong striking point na dinadala sa atin. Subalit ang kautusan ay hindi nakasalig sa pamamagitan sa pananampalataya, sa halip ang gumagawa ng mga iyon ay mabubuhay sa mga iyon. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang kay Kristo Jesus ang pagkapala ni Abraham ay dumating sa mga hintil upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya. Ito yung isang verse na striking point din. Mga kapatid, ako ay nagsasalita ayon sa tao kapag napagtibay na ang tipan ng isang tao walang makapagdaragdag o makapagpapawalang bisa nito. Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa isa at sa iyong binhi na si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin ng kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon ay hindi nagpawalang bisa sa tipan na dati nang pinagtibay ng Diyos upang pawalang saysay ang pangako, sapagkat kung ang mana ay sa pamagitan ng kautusan, ito ay hindi na sa pamagitan ng pangako,
So, balit ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Pinagpala tayo ng Panginoon sa mga talatang ito na ating pong binasa at napakinggan. O aming Ama, aming Diyos, pangunahan po ninyo at pagpalain ang pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa, O Diyos, ang banal na Espiritu sa kanyang paggilos, dumaloy sa amin, Panginoon, ang pagkaunawa sa mga bagay-bagay na ito na nais mo na ipabatid sa amin. Sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Well, mga kapatid sa Diyos, kilala natin, nabasa natin, nakarinig tayo patungkol sa buhay ni Abraham. Na si Abraham ay kinikilala natin na bilang ama ng pananampalataya. Sa panahon ng pangunahin na mga aklat ng Old Testament. Ibig sabihin noon ay isa si Abraham na kinasangkapan ng Diyos hindi lamang sa larangan ng pananampalataya, hindi lamang sa larangan ng pagpapala at maging sa larangan ng kasaysayan ng kaniyang paglikha pagkatapos ng nauna kay Abraham. Alam po natin ang kwento patungkol sa kanya. Gayon din dito sa passage na ito ay nababanggit na Apostol Pablo na kung saan ay ang Ebanghelyo doon pa lamang sa Old Testament ay naroroon na. Yung pagpapala na binabanggit dito sapagkat mismo ang Ebanghelyo, yan ay kapahayagan ng pagpapala ng Diyos, ipinagkakaloob niya sa buong sangkatauhan. And in connection with Abraham, na isa sa mga forefathers natin, na siya ay pinili din, tinawag din, hinirang din at sinugo ng Diyos upang siya ang kanyang kakasangkapanin, upang ang pananampalataya ay lalong mabigyan ng tuon ng lahat ng tao sa daigdig na ito ang pananampalataya sa Diyos, the Almighty God who created heaven and earth. Kaya nga si Abraham ay pinagpala ng Diyos at kanyang isinugo upang siya hindi lamang magsisilbing ama ng pananampalataya, kundi sa pamagitan niya ay lalawak ang pagpapala ng Diyos. Lumawak ang scope ng bayan ng Diyos. At yan ay nangyari nga. Mula sa kapanahunan na iyon magpahanggang sa ngayon, ang pagpapala na yan na ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham ay dumadaloy sa bawat isa sa atin. Ngayon,
Dito sa panulat ni Apostol Pablo, atin din mawawari na ang eksistensya ng bugtong na anak walang iba kundi si Jesus Christ ay sa panahon ng sinaunang panahon ng Old Testament ay kung paano ang Almighty God, ang Diyos Ama at gayon din ang Espiritu Santo na nag-i-exist, gayon din na ang Diyos Anak sa katauhan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. At yun naman ang tinutukoy sa ating passage na iisang binhi. Yes, iisang binhi, mga kapatid sa ating Panginoon. Gayon din sa passage na ito, kailanman ang kautusan ay hindi ho yun ang siyang katiyakan ng kaligtasan. Kaya dito binibigyan ng malalim at malawak na tuon na Apostol Pablo ang patungkol sa pananampalataya. Kaya nga si Abraham ay kanyang ginamit dito bilang isang ehemplo. Kung pag-uusapan sa pananampalataya, di lalo na kung saan mababasa natin doon sa Book of Hebrews patungkol sa pananampalataya. Ngayon, meron akong sinasabi kanina, 2 verses dito na para sa akin ay striking. At sa inyo, mga kanay doon sa Panginoon, sa ating nabasa at napakinggan, anong mga versikulo diyan ang nagatid sa atin ng striking points? Para sa akin, 2 verses. Dito, ang verse 14 at gayon din, mga kanay doon sa Panginoong Diyos, ang verse, isa pang verse na ating pong pagkukulan ng pansin sa ating pagtalakay. Yes. Kaya ito ay napakaliwanag na ating pong pag-uukulan ng pansin ng verse 11 and verse 14, mga kapatid sa ating Panginoon. Anong sinasabi ng verse 11? Mula sa King James Version, but that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident for the just shall live by faith. Ngayon ay maliwanag na walang sino mang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng kautusan, sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. In order for us to be fully blessed by the Lord. It is indeed within the continuing continuing faith that we have in the Lord Jesus Christ, the concrete manifestation of God the Father. Mga karay doon sa ating Panginoon Diyos. Ano yung striking point na dinadala niyan? The just shall live by faith. Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, napansinin natin na ito ang sinasabi na Apostol Pablo na Apostol Pablo. Ito po ay isang quotation na sinasabi din doon sa Old Testament ng propeta Habakuk. Verse 2,
verse 4 ng chapter 2, na kung saan ito po ay inilalarawan patungkol sa justification by faith. Inaaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya na siya namang sinasabi sa pamagitan ng quotation na Apostol Pablo dito sa verse 11 at gayon din doon sa kanyang sulat sa mga taga-Roma chapter 1 verse 17, kung inyo pang naaalaala ang nakalipas na ating pong series nung tayo ay nag-aaral sa kabuuan isinulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Well, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Habakuk chapter 2 verse 4 na ito po ay bahagi ng naging kasagutan ng Panginoon sa pangalawang karaingan nitong si Propeta Habakuk sa ating Panginoon. Kung babasahin ninyo ang chapter 2 ng Habakuk, verses 1 to 20, at gayon din ang pinaka-chapter 1 ng Habakuk. Ito yung sinasabi ng verse 4 ng chapter 2 ng Habakuk. Masdan mo ang palalo. Hindi tapat sa kanya ang kaluluwa niya, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Yon na mismo ang kinote ni Pablo dito. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. In the King James Version, ganito ang sinasabi, "Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith." Ngayon, mainam din na balikan natin, nabasahin yung sinasabi ni Paul, in addition dito sa ating pong tinatalakay ngayon, chapter 1, verse 17, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Pananampalataya hanggang sa pananampalataya, ngunit ito na yung kanyang kinote, ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya na siya rin sinasabi niya sa kapatiran sa Galacia na sinasabi ng Panginoon sa kasagutan ng Panginoon sa dalawang kahilingan nitong si Propetang Habakuk. Yes, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Mga karaydon sa Panginoon, ang katotohanan na yan ay nararapat lamang na atin pong lagi na pinanghahawakan. Yes, ang matuwid ay nabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Ngayon, itong si Haring Habakuk, sa katugunan ng Panginoon sa kanyang karaingan, na ito ay binibigyan ng malalim at malawak na diin. Na ang sino man na kung saan ay inaaring matuwid ng ating Panginoon ay nagtataglay. Yaong tinatawag na aktwal na panloob na katwiran na nararanasan sa Panginoon. That actual inward
righteousness na kung saan ay ibinubulalas, ipinagkakaloob ng Panginoon sa bawat mananampalataya na nagtataglay na sa kanyang pamumuhay. Tunay nga naman na ang pagiging matuwid ay nangabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, dito ay talaga naman mapapansin natin ang magkaibang konteksto na mayroong kaibahan na ang isang matuwid na tao, gayon din ang hindi matuwid na tao, na yaong hindi matuwid na tao dahil wala siyang pamumuhay sumasampalataya sa Diyos, ang kanyang kaluluwa ay hindi po nakatuon sa Panginoon. Hindi nakaugnay sa Panginoon. Hindi nangabubuhay sa pamagitan mismo ng pananampalataya sa Panginoon. It is indeed the just, the so-called righteous, na kung saan maging sa panghuling hibla ng kanyang buhay, mga karaydon sa Panginoon ay lilitaw ang kawagian. Yes, dahil sa kanyang pananampalataya na patuloy na pinagpapala ng Panginoong Diyos. Di ba mga karaydon sa Panginoon? Yes, dito sa tinatalakay natin about the righteousness na siyang inasahan sa bawat tao at lalo na sa mga mananampalataya na inihahambing kanino sa mga mapagmalaki at gayon din sa mga mapagmalaki at gayon din na kung saan ay hindi makadiyos ang kanilang mga pananaw. Hindi makadiyos ang kanilang mga saloobin, hindi makadiyos ang kanilang mga pamumuhay sa araw-araw. And indeed, ano ang masahan natin patungkol sa pamumuhay? Yes, ang kaluluwa ay nanganganib. Ang kaluluwa ay nasa karimlan, mga karaydon sa ating Panginoon Diyos. Subalit ang matuwid na tao na nabubuhay sa pananampalataya sa ating Diyos, ang kanyang puso ay nakatuon mismo sa Diyos, nakatuon mismo sa salita ng Diyos at nakatuon mismo sa mga bagay-bagay makapagpapatibay at makapagpapalago sa Kanya, spiritually and all other areas ng kanyang buhay. At ng pinaka-desire ng matuwid na tao na nangabubuhay sa pananampalataya sa Diyos ay yaong mas lalo siyang maging anak, karapat-dapat na anak ng Diyos. At gayon din ang kanyang dinidesign sa kanyang buhay ay yaong mataintim at gayon din yung intimate and closer relationship and fellowship with God. At gayon din ang desire ay upang sumunod sa kalooban, sa layunin, naisin ng Diyos na ito sa buhay. Are you with me, mga karaydon sa ating Panginoon Diyos? Kaya nga po ang matuwid na tao na nangabubuhay sa pananampalataya sa Panginoon na inaaring ganap siya ng Diyos. Kinakailangan katulad mo, katulad ko, katulad po natin lahat mga karaydon sa Panginoon dito sa mundong ito, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas natin.
Kaya nga dito ang pananampalataya na sinasabi ni Apostol Pablo at gayon din sa sinasabi sa Old Testament, mga karaydon sa Panginoon Diyos, na kung saan ang ibig sabihin nito ay isang matatag na pagtitiwala sa Diyos. Kung napalataya tayo sa Diyos, kinakailangan din natin na nagpapatuloy na matatag ang ating pagtitiwala sa Kanya. Anumang sitwasyon at anuman ang kaganapan sa buhay natin, sa pang-araw-araw natin buhay, we need to have that continuing steadfast faith and trust in our Almighty God in Jesus Christ. Do you agree, mga karaydon, sa ating Panginoon Diyos? Hindi lamang yan. Gayon din na ang mismong kaparaanan ng Diyos na tama ay sinusunod. Isinasabuhay at gayon din, ito rin pong pananampalataya na sinasabi dito na isang nagpapatuloy na katatagan ng pagtitiwala sa Diyos ay isa ring personal na katapatan sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas natin, at gayon din na isang moral na pagiging matatag natin upang sa ganon ay masunod natin ang Kanyang kaparaanan sa ating mga buhay. Well, mga karaydon sa Panginoon Diyos, kaya nga po sa Apostol Pablo, naniniwala na ang inaaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya na kung saan ay kinakailangan po ang talaga naman na aktwal na panloob at panlalim na pagiging matuwid natin, na ito ay nagmamanifest mula sa loob palabas sa pamamagitan ng indwelling ng banal na Espiritu na suma sa pananampalataya, na suma sa buhay natin sa ating pagsampalataya sa Panginoon, dahil hinayaan natin siya na tayo po ay inaaring ganap, na tayo ay malaya na doon sa punto de vista ng kautusan, na tayo ay malaya na doon sa sinasabi na sumpa ni Apostol Pablo, na siya namang inako na ni Jesus Christ nung siya ay nabayubay sa krus. Lahat ng kasalanan at lahat ng mga sumpay inako na niya, napako na at kasama na rin na kung saan ay namatay at inilibing. Mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Well, yung pangalawang striking point dito sa verse 14, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos, na ang sinasabi sa verse 14 dito ay balikan natin, yes, sapagat mahalaga yung kanyang sinasabi doon. Upang kay Kristo Jesus, ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hentil, upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya. Napakahalaga po yan. Maaaring tanungin natin, paano tayong mga Pilipino? Paano ang mga iba na Amerikano? Paano yung mga iba na ganito? Well, mga kapatid, sa Panginoon ng kasaysayan na kung saan ay sa panahon ng mga Hudyo, pagkatapos ay yan ay dumating sa mga hintil, at mula sa mga Hudyo, sa mga hintil ay pumalaot hanggang sa iba't ibang dulo ng daigdig na ito. Kaya nga yung sinasabi ni Jesus sa kanyang Great Commission, yes, di ba, humayo doon sa Acts, humayo sa
mula sa Judea, Samaria at kung saan-saan at gayon din sa buong sulok ng daigdig na ito. Upang tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya. At naririyan ang sinasabi ang pagpapala ni Abraham ay dumating na sa mga Hintil. Gayon din ang pagpapala ni Abraham mula sa Diyos ay dumating na rin sa iba-ibang mga bansa sa buong daigdig na ito bagaman malawak pa. Ang konteksto ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya nga ho, yung pangako ng ating Panginoon na siya'y babalik muli sa madaling panahon, na malapit na hindi pa nangyayari magbahanggang sa ngayon. Di ba'y sinabi niya na hanggat ang kanyang salita hindi pa naipamangaral mula sa east to west, gayon din north to south, vis-a-vis, hindi pa mangyayari ang kaganapan. At yun naman ay favorable sa buong sangkatauhan na nabibigyan ng bawat pagkakataon upang may saalang-alang nitong ibinuhos ng Panginoon na pagpapala kay Abraham na dadaloy sa bawat isa sa atin sa buong sangkatauhan na ito. It's indeed a challenge to the church workers and to all the Christian believers not to be contented within our comfort zone but to extend beyond our comfort zone to propagate the gospel. Ang binhi na yan na dapat malaman ng buong sangkatauhan. Kaya nga ho, ang pananampalataya natin sa Diyos na inaring ganap ng Diyos na ito sa pamagitan ng Jesucristo ay nakaugnay sa pananampalataya ni Abraham. At gayon din yung pagpapala ni Abraham, mga karaydon sa Panginoon, na yan din ay dadaloy sa bawat isa sa atin kung ang bawat nakaugnay sa pananampalataya sa Diyos na siya naman isinabuhay binahagi ni Abraham at lahat ng mga lingkod magpahanggang sa ngayon na kung saan ay ipinaparating sa atin. The blessing of Abraham. Ang pagpapala ni Abraham, ang nilalaman ng pangako ng Diyos kay Abraham. Dapat natin binabasa, na dapat natin inaalam, na dapat natin na hinahalukay ang bawat ipinaparating na mensahe nito sa buhay natin. At yan man ang sinasabi ng pinaka-verse 8 ng chapter 3 ng pinaka-passage natin. Ang kautusan na nakakaalam ng una pa man na inaaring ganap ng Diyos ang mga Hintil. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipinahayag ang Ebanghelyo nang una pa man kay Abraham. Wow! Sa Old Testament, panahon pa ng Abraham at panahon pa ng Diyos, nandun na ang Ebanghelyo na sinasabi sa iyo ay pagpapalain ng lahat ng mga bansa. Sa iyo ay pagpapalain ng lahat ng mga bansa. Yes. Di ba maaari din na kung saan ay sa pamamagitan ng bawat isa sa atin ay patuloy na pagpapalain ng lahat ng mga bansa? In this shall all nations be blessed. Pero tayo nalulungkot mga karay dun sa Panginoon na kung saan meron tayong mga naririnig. Nasa halip na i-bless ang mga bansa, di ba sinusumpa pa? Gayon din, nakakapanood tayo, nakakarinig tayo na may mga tao na merong karamdaman sa halip
napagpalain at ipanalangin ay natutuwa pagkatapos ay sasabihin pa na buti pa nangyari sa kanya at sana mamatay na lang siya ng maaga. Kita niyo ba ang naihahasik na kultura sa panahon na ito? Kapag merong lumalagapak ang buhay mula sa mataas na tugatog ng kanyang buhay, lumagapak ang kanyang buhay, maraming matutuwa. Buti nga nangyayari sa'yo, sana noon pa man, at yes, sa halip na i-bless. Sa halip na ipanalangin na makapagbagong buhay upang sa kanon ay matuto sa karanasan na siya ay lumagapak. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, maging sa Iglesia, a time for us to reckon with. A time for us to strengthen one another. A time for us to pray one another. A time for us to be of help to one another. Rather than of being a hindrance to one another. Lalo na sa panahon na ito na napakahirap na kalagayan natin, hindi pa natatapos ang pandemic. Na maging ang church affected. May mga nagsara, nalugi na mga paaralan. May mga napektuhan na mga kaanib sa kanilang mga trabaho. Gayon din ang mga workers, marami din napektuhan. In terms of financial resources, sino ba naman sa panahon na ito ang hindi yan naapektuhan? Kaya nga ho, it's time for us to regain this blessing from the Lord. Sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Di ho ba ang positibong pananaw na tugon natin dito, Lord Jesus, kasangkapanin niyo ako upang ako ay maging pagpapala sa maraming tao o sa ilan man o sino man aking nakakadaupang palad sa araw-araw at sa tuwid-tuwid. Well, panahon na kung saan ay wala na yung mga tampo-tampo, panahon na wala na yung mga espiritu ng competition na lalo makapaglalago, okay? Wala na yung espiritu na kung saan ay tayo po ay nadidepress, wala na yung espiritu na kung saan ay, yes, gagamitin tayo ng kadiliman upang hatakin nating iba pababa. Wala na tayo sa espiritu na kung saan ay tayo po ay nagkakaroon ng hindi magandang damdamin at saloobin sa buhay na ito, kundi a time for us to reckon with, to wrestle with it, and to learn more lessons from the Lord. At gayon din, a time for us na kung saan ay mas lalong magpanumbalik sa Diyos at mas lalo na makita natin maarok ang kalaliman at kalawakan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga revelasyon. So that the Lord, you and me and all of us, not only Abraham, not only Paul, not only the faithful apostles at mga lingkod, kundi maging tayo ay kakasangkapanin ng Diyos na maging pagpapala sa lahat ng bansa. Maging pagpapala sa mga pamilya, maging pagpapala sa mga komunidad, at maging pagpapala sa mga individual. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, yes, itong ang pagpapala ni Abraham, na naglalaman ng pangako ng Diyos mismo kay Abraham. Makaray doon sa Panginoon Diyos na ito po ay nagtutukoy bilang ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya natin na mismo sa Diyos kay Kristo Jesus. At upang tanggapin natin ang Espiritu ay upang magkaroon ng ng katwiran.
upang tayo ay magkaroon ng makabuluhan na buhay, upang tayo ay magkaroon ng kabanalan, upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan, upang tayo ay magkaroon ng kasiyahan, upang tayo ay magkaroon ng assurance of salvation, upang tayo ay magkaroon pa ng mga iba pang mga biyaya espiritual kabahagi ng banal na Espiritu na suma sa atin sa pamagitan ng Jesucristo na itayo po ay inaring ganap sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Yes, mga karaydon sa Panginoon, magsilbi tayong alulod ng pagpapala ng Diyos at maging ang pagpapala ni Abraham mula sa Diyos saan man dako tayo naroroon. Kaya nga yung awit na, yes, make me a blessing, di ba mga karaydon sa Panginoong Diyos? Kaya nga ho, napakahalaga po na sa buhay natin sa araw-araw ay atin pong ibigay lahat, ipagkatiwala lahat sa ating Panginoon. Kung nais natin na tayo po ay pagpalain ng Diyos, di ba mga kapatid sa Panginoon, merong isang gospel song na ito po ay luma, na hindi ko na po narinig ito sa panahon na ito. Na ito po ang pamagat ay give them all to Jesus. Maring ito ay alam ng ating kapatid na Tita Corazon na Navarro, sapagkat kami ay nangabuhay sa mga panahon na iyon. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are we tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken joys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. He never sent the only sunshine. He never said there be no rain. He only promised a heart full of singing about the very things that once brought pain. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. Once more, let us sing together. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken joys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. He will turn your sorrow into joy. Yeah.
sa Lord Jesus, ngayon pa man, Panginoon, ay amin lahat ipinagkakatiwala sa iyo. Napangahawakan namin, Panginoon, na ang matuwid ay nangabubuhay sa pananampalataya. At ang nangabubuhay sa pananampalataya katulad ni Abraham at gayon din Apostol Pablo at marami pa ay pinagpapala at gayon din na magiging daluyan pa ng pagpapala sa marami, sa kapwa, sa pamilya, sa bansa at sa buong malawak na daigdig na ito. Salamat po, Panginoon, sa mensahe ng buhay. Salamat po, Panginoong Diyos, sa buhay at ministeryo panulat na Apostol Pablo at gayon din kay Propeta Habakuk. Gayon din, Panginoong Diyos, sa lahat pa ng inyong mga kinakasangkapan. Maging karapat dapat kami, Panginoon, sa araw-araw sa lahat po ng larangan. Dahil Ikaw, Panginoon, ang sumasamin. Ang Espiritu, ang pangako ng Espiritu sa pananampalataya. Aming Ama, daming Diyos, patuloy na sa aming mga puso at isip at buhay ay laging nakatanim ang iisang binhi na Ikaw mismo, Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Gayon din ang banal na Espiritu na patuloy na naanahan sa aming mga buhay, sa aming mga puso at isipan, upang kami, Panginoon, ay maging matagumpay, upang kami, Panginoon, ay maging matatag, upang kami, Panginoon, ay maasahan mo na inyo pong kakasangkapanin. Sa tanging pangalan mo, Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Ngayon ay ating pong bati ng mga kapatid natin na birthday po nila sa araw na ito mismo. Ang kapatid na Magdalena Agran Rice, Tubong San Marisabela, at gayon ng kapatid na Iris Gail Tangon, Garan sa Nawalawag City, Ilocos Norte. Mary Grace Monar, JPT Quirino ng Togeraw City, Cagayan. Ang kapatid na Luz Doctolero na nasa Daly City, California, USA. Jobelin Pukot ng San Isabel at gayon din ang kapatid na Ramon Jr. Javier Gabatin na nasa Syria, Brunei. Gayon din ang kapatid na Raul si Abelye ng Davao City, Mindanao. Gayon din ang kapatid na Joanna Jane Pedido mula sa Pio Duran, Albay, at ang kapatid na Aurora Soriano Kudal na nasa USA. Parang kilala ko ito na isa sa mga prominent na leader laiko at kagababaihan sa mga nakalipas na panahon dito sa Pilipinas, lalo na sa United Methodist Church. At gayon din ang kapatid na Diconis Rowena Amlog Moral ng Olongapo City, Zambales. Maraming salamat po, Diyos, sa mga kapatid na ito na birthday po nila ngayon. Pero hindi lamang sila, Panginoon, kundi marami pa na nasa iba't ibang dako sa buong mundong ito. Pati na, Panginoon, ang bawat sanggol na isinilang sa araw na ito. Pagpalain mo silang lahat, Panginoong Diyos. Ingatan, gabayan, protektahan, gawaran po, Panginoon, ng maayos na kalalagayan ng kanilang mga kalusugan at pangatawan. Marami pa, Panginoon, na paparating na kanilang mga birthday na kanilang ipagdiwang. At inyo po silang pagpalain sa lahat po ng larangan, pagtagumpayin ng kanilang mga buhay, kabuhayan, kanilang mga pananampalataya, paglilingkod at espiritual na pamumuhay, Panginoon.
Dulutan niyo sila, Panginoong Diyos, ng patuloy na kagalakan, patuloy na nakaugnay sa iyo lagi, Panginoon. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, yan po ang aming panalangin sa lahat po sa kanila. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin minamahal. Inihiling namin pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwid-tuwina. Lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat, happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng may birthday, at gayon din ang mga sangguniang mismo sa araw na ito. I-cheer naman natin ang kanilang mga pamilyang pinabibilangan. Purihin natin ang Panginoon, at meron pa tayong mga prayer requests. Type natin ang makita natin mamaya at may panalangin, at gayon din, meron ba sa ating mga pamilya na birthday nila sa araw na ito? Type natin pangalan, sabihin nyo birthday, at may panalangin natin, at maawitan pa natin. Purihin ang Panginoon. Meron ba tayong mga prayer requests na kung saan ay dinala po sa bawat isa sa atin? Yes, mula sa kapatid na Eunice Asis, Poblete ng California, USA, na kung saan ang buong pamilya ay regular na on ng ministry na ito po ay kanilang pinagsasalusaluhan bilang pamilya. Ang kanyang sinabi bilang tugon sa nakalipas na episode natin, yes, indeed, one positive thought in the morning can change your entire day. Thanks again for all your prayers, as well as the inspiring words and messages you have been sharing, which are also being shared to others. It helps enlighten one's burden stress. Thank you very much for these challenging and inspiring thoughts. As comments yung napanood, at purihin natin ang Panginoon. May the Lord continue to bless you, Sister Asis, and the whole family clan of Asis, and even the Poblete family. The Lord be with you always in your pursuit of life, at gayon din sa inyong mga kalusugan at pangatawan, na kayo po ay laging ipagtatagumpay ng ating Panginoon. The mighty name of Jesus. Yan po ang aming claim declaration, at gayon din ang aming patuloy
na panalangin. Yes, amen at amen kay Jesus. Gayon din, meron akong nakita na, mula sa Facebook, na ito ay uploaded by Capital Methodist Church, Balanga City. Yes, tama ba ako? Ito ang kapatid na Nanay Rebelina, Makatuggal, na nasa banig ng karamdaman. Salamat sa Capital Methodist Church, Balanga City, Batan, sa itong inyong pinost sa Facebook. Waming Ama at aming Diyos, batid niyo, Panginoon, ang kasalukuyan, nakalagayan po ng aming minamahal na ina, Mrs. Rebelina Makatuggal, na nasa banig ng karamdaman, Panginoon, at sa kanyang edad sa panahon na ito, Diyos, bilang senior citizen, kailangan po niya, Panginoon, ng inyong patuloy na pakikidaupang palad mismo sa kanyang inner life, Panginoong Diyos, for her to continue experiencing the depth of your love, of your peace, and even your grace, O Lord, that Jesus Christ, for her to be provided for strength or peace. Lord, that Jesus continue to minister with her to the presence, the power, and the acts of your Holy Spirit, and even the family na kanyang minamahal, at gayon din, Panginoon, ang iglesia na kabahagi ng mga nagpapaabot ng inspiration, pagpapalakas. Aming Ama at aming Diyos, patuloy po na kung saan ay dugtungan niyo ang buhay ng kapatid na ito. Patuloy, Panginoon, na inyo pong palakasin at pagalingin. At kung ano man, Panginoon, kalooban mo sa Kanya, kayo po ang masusunod. Ipagpala niyo buong pamilya ng mga makatunggal at gayon din ng mga bakling. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Gayon din mula sa ating kapatid na Macaria Carretero Raon, at ang kanyang paabot na mensahe at kahilingan. Magandang umaga po, Bishop, Ma'am Jean, Bishop, sana may internet mamaya at araw-araw para lagi ako nagiginig sa Ride On Ministry kasi masaya ako. Magalagad laging madagdagan ang buhay spiritual sa buhay ko bilang anak ng Diyos. Nananampalataya at nagro-grow. Bishop, opo, maraming salamat sa Diyos at nandyan kayo at good health kayong na magpamilya ni Ma'am Jean at si Nanay nakasama ninyo. Salamat po. God bless us all. Love, care, prayer, Carretero Raon family, Tondol Beach Christian Church. I love all, lahat ng bahay, sambahan, pastor, mga leaders. Thank you for these greetings at gayon din sa mga uplifting na mga pagpupuri, pagpapasalamat at panalangin sa Panginoon. And may the Lord favorably answer your deepest prayer requests. And even to bless the whole family of Carretero Raon. And even all churches, church workers, and church leaders and members.
In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa mga kapatid na patuloy na tumutugay guys sa bawat episode ng Ride On Ministry. Batid niyo, Panginoon, ang kanilang kasalukuyang kalagayan sa pagkakataon na ito. Ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na suma sa kanila, nagpapaabot, Panginoon, ng iyong gabay, ng iyong inspiration, ng iyong empowerment, ng iyong enlightenment, at gayon din ng iyong pagpapalakas sa kanila at pagpapatagumpay sa lahat po ng kanilang mga gawain. Yan man ay pang-iglesia, yan man ay panglipunan, yan man ay panghanap buhay o mga extracurricular activities. Yes, Lord Jesus, marapatin niyo at pagpalain niyo, Panginoon. Gayon din, O Diyos, na kung saan ang mga ipanapanalangin po namin araw-araw, o aming Ama at aming Diyos, na inyo po silang lahat ay kadaupang palad sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na katulad po, Ama at aming Diyos, ang kapatid na Hides Tian Pulido ng Calawag, Quezon, kapatid na Ruel Lusong Yumol ng Maribeles, Bataan, Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas, Roger Monteberhen na nasa kanilang kanilang tahanan, Jean Santiago na nasa Marilao, Bulacan, at pati na, Panginoon, ng kapatid na Nanay Ninita Ramos at ng kanyang anak na si Grace Ramos Jimenez, Medium Bound na nasa Chicago, Illinois. Gayon din ang kapatid ni Sunny Spirit Domingo ng Quezon City. At ang kapatid na Maricel Gadi Tantenco ng Hermosa, Bataan. Nanay Sophia Mercado ng Bataan. Gayon din ang kapatid na Beth Gallego ng Kawayan City, Isabela. Billy Repalda ng San Mete, Isabela. Gayon din po ang kapatid na Melita Barcela Andidabo o Mainyang Torres Cruz ng Dinalupihan, Bataan. Connie Bulgado ng Camarin, Calaucan City, at magi ang kanyang mahal na ina, Pastora Baby Bulgado. Ani Angkahas Rocapor, Pastor Oliverichia ng Cebu City ng Bible Baptist Church. Magi ang kapatid na Demetria Buensa, Jane Lumacan, Ani Navarro, Julius Arcipi, Rose Perry, at gayon din ang kapatid na David Perry. At gayon din, O Ama at aming Diyos, ang aming pastor, Delia Agustin Valenzuela ng Qatar. Ida Corazon Navarro, Reynaldo and Meriel Navarro ng Sito Balanga, Bataan. Mirna Sanchez Rapanandakanay ng Sydney, Australia. Evangelist Jesus Anelisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan. Alma Celestra Pontanilla ng Panigia, Tarlac. Jeremia Celestra ng Japan. Nika Cruz Bagtas ng Limay, Bataan. Diconis Nelda Salenga ng Bataan, Erwin Santos ng Bicol, Rodolfo Taklay ng Victoria, Tarlac. Pastor Pablito Puliantes ng Binangonan, Rizal. Pastora Elsa Peridot ng kanyang anak ng Cardona, Rizal. Melita Celestra ng Talim Island, Binangonan, Rizal. Yes, lahat sila, Panginoon, pati na ang mga cases ng pandemya. At lahat pa ng merong karamdaman saan man sila naroroon na pagamutan o sila na nasa kanilang mga tahanan. Lahat po sila, Panginoon, walang labis, walang kulang namin pong idinudulog sa inyo, O Diyos. Dahil kayo po ang siyang nakababatid sa bawat detalye ng kanilang pinagdadaanan sa mga panahon na ito. Na siya naman naming inilalapit, pinagkakaisahan, Panginoong Diyos, na iniluluhog sa inyo, claiming and declaring, agreeing, interceding, O Lord, that Jesus Christ, to please release to all of them. Through the presence, the power, and the acts of your Holy Spirit, complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, restoration upon restoration,
spiritual and financial provision upon spiritual and financial provision. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming pakiusap, panalangin sa inyo po para po sa lahat sa kanila. Gayon din, Panginoon, na iba-ibang mga sakit, katulad po ng mga social ills na nangyayari sa bawat lipunan, sa bawat bansa, sa buong mundong ito, dalangin din po namin, Panginoon, ng radical na kagalingan at pagbabago ng lipunan, kasama ng iglesia, pati na, Panginoon, ang buong sangkatauhan at gayon din ang kabuuan ng komunidad. Sa kabuang bansang ito, Panginoong Diyos, dumaloy, Panginoon, ang iyong katwiran, ang iyong kabanalan, ang iyong kalooban, ang iyong kapayapaan, ang iyong paghahari, Panginoon, sa buong sansinukob na ito at mangyari po ang iyong kalooban ng dibo sa amin. Yes, pagpalain mo lahat po ng mga bansa sa bawat kabuuan nito at gayon din sa mga nasa pribada at different sectors in the society, kasama na ang mga churches, pamunuan, mga lingkod mo at mga programa, mga proyekto, mga ministries at mga iba pa. Pinagkakatiwala mo namin sa inyo na inyo pong pagtagumpayin at gayon din sa mga nangangailangan ng trabaho, pagkalooban niyo, Panginoon. Gayon din upang managanang economy ng bansang Pilipinas at lahat ng bansa. Gayon din, Panginoon, na itong mga mataas na petrolyo ay bumaba at balita, O Lord, ay sa araw na ito ay bababa ang gasolina at gayon din ang diesel at kerosene. Salamat po at nawa, Panginoon Diyos, ay bumaba pa ng mababa. Gayon din sa iba pa panglalangan, O Diyos, pagpalain po ninyo lahat po ng mga empleyado at gayon din ng mga employers, lahat na sa larangan ng transportation, yung pag-iingat. Gayon din ng mga kapatid, mga pamilya na pinanggagalingan po, Panginoon, ng mga pagkain ng dahil sa kanilang labor of love. Bilang mga farmers, mangingisda at gayon din sa iba pang mga larangan. Gayon din ang mga OFWs, migrated families ng mga kababayan namin na sa iba't ibang bansa. Patuloy din na ingatan niyo, pagpalain po ninyo sila, Panginoon. O aming Ama, aming Diyos, samahan niyo kami sa buong araw na ito sa lahat po ng aming gawain. Ikaw po ang magpala sa amin at kami po ingatan, protektahan upang sa ganun, Panginoon, ay hindi po kami magkasakit, hindi po kami mahawaan ng virus, kundi maging taglay namin, Panginoon, ang malusog na pangatawan at matibay na kalusugan, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa at gayon din sa mga susunod pang mga araw. Pati na, Panginoon, ang mga balakin, mga pangarap namin ninyo pong pagpalain, maging mga kabuhayan namin, O Diyos. Sa lahat po ng nangangailangan, pagpalain mo. Sa tanging pangalan mo, Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. In Jesus' name, Amen at Amen. Sa Panginoon ng Ride Ministry, patuloy po na nangumusta sa bawat sa atin. Kumusta po kayo lahat? Salamat po sa inyong presence. Salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong pag-comment, sa pag-follow sa ating page. At gayon din sa pagpapaabot ninyo ng mga inspirational, enlightening, encouraging words of comments. Gayon din po ang inyong pag-share sa bawat episode ng Wide on the Ministry. You may also visit my YouTube channel, Bishop Lito Tangonan. Maaari nyo rin mag-like, mag-share at mag-subscribe and even to click the notification bell for you to be notified always every time we have a live streaming and new uploaded video coverages. Ngayon ay ating pong pasinayaan ang mga comments sa inyo pong barating. God bless and protect us all always through the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Shalom to all of us. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, everybody will say Amen at Amen sa ating Panginoon.
Well, atin pong tingnan ang mga comments na inyo pong ipinarating sa atin. Yes, kumusta kapatid Pastor Pablito Poliantes ng Binangonan Rizal? God bless, Poliantes family. Ang kanyang comment, God AM po, Bishop. Maraming salamat po at gayon din mula sa kapatid na Luz Pablo ng Valenzuela City. God bless, Pablo family. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Comment. Good morning, Rider Ministry. Good morning, Bishop. God is good every day from Trinity Methodist Church. Palapakan naman natin ang Trinity Methodist Church. Yes. With the theology ng prayer, yan po ay nasa barangay ng Punturin. Purihin natin ang Panginoon na shout out sa lahat po ng mga membro dyan at gayon din ang mga, mga Tamayo family, Santos family, at gayon din Demasiado family, Lagman family, at lahat ng mga pamilya dyan. At gayon din ang mga manggagawa, purihin natin ang Panginoon. Gayon din mula sa tigabatid na Violet Satorno Silvestre ng California, USA. God bless Satorno family, Silvestre family. God bless you all. Purihin natin ang Panginoon ng kanyang comment. Blessed morning everyone. Maraming salamat i-review po ng tatlong prayer at gayon din ang kanyang added comment. Sent 100 stars. Thank you very much. Praise the Lord. Hallelujah. And more stars na ibibigyan ng Panginoon sa buhay ninyo. Stars of hope, star of blessing, star of victory, and so on and so forth. Hallelujah. Ngayon di ba lang sa kapatid na Diyoseres sa Pagilis sa Saliben ng Maria Aurora. God bless, Evangelista Saliben family. Purihin natin ang kanyang hallelujah, ang kanyang comment. Good morning, God bless us all po. Thank you very much. Gayon din po sa inyo at every po ng puso at gayon din na panalangin at gayon din mula sa kapatid na Pastora Leonora Dato ng Sito Balanga, Bataan at gayon din ng kanyang pinagpupuyatan na Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. God bless Dato family and and leadership. Hallelujah. Praise the kanyang comment. Blessed morning po Bishop Ate Jean Lola Biyaya and everybody watching Ride on the Ministry. Kagalakan po natin na makinig muli at tumanggap ng karunungan mula sa Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. To God be the glory. Blessed morning din sa inyo lahat dyan at ingat po kayo dyan. Yes. Diaconessa Eliza Hodermeo Ganzit at gayon din ang iyong mahal na asawa. Yes. Bonifacio Andres, Bonifacio Body Ganzit. Diyan sa bandang Trias City, Cavite at gayon din ang kanyang destino diyan sa bandang Concha. Childrina Village sa Concho, yes. Childrina Village sa Methodist Church ng 13 Martires City, Cavite. God bless Gansit family at gayon din ang iyong ministry leadership at gayon din ang iyong mga pinagkakabalan pa in the academy at gayon din sa business. Purihin natin ang Panginoon kanyang comment. Good morning po Bishop at sa lahat na taga-subaybay ng Royal Ministry. Maraming salamat po gayon din po sa inyo lahat dyan. Gayon din mula sa ating kapatid na Agustin, purihin ang Panginoon. Para na iba yung profile picture ng kapatid na at talaga naman na kayo po ay naka-Pilipiniana. Purihin ang Panginoon. God bless Agustin family. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Good morning po Bishop and Ate Jean and Lord Bia and to all Ride on Ministry viewers. Thank you very much. Gayon din po sa inyo with everybody po ng mukha ng tao at gayon din ang prayer. Yes. Gayon din po lang sa ating kapatid na Governor B. Vilma Domingo ng Pansol Diliman, Quezon City, Manila. God bless Domingo family. Purihin natin ang Panginoon ng kanyang comment. Good morning every one of us, Bishop. To God be the glory. Amen. Amen. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Kumusta ka? Yes. Propeta ng Malabon City, Nehemias Orpiada. God bless Orpiada family. Purihin natin ang Panginoon na kapangalan po ng propeta sa Old Testament na builder ng Diyos. Ang kanyang comment, salamat po sa Panginoon sa mabiyayang umaga. Palapakan natin pa yung maraming salamat din kayo din po sa inyo lahat dyan. Kumusta kayo dyan sa bandang malamig na dako ng Baguio City, Benguet Province? Yes, kapatid na Teresita Herman. God bless Herman family. Purihin natin ang Panginoon kanyang comment. Happy morning Tuesday, Bishop and family. And all Ride on Ministry, keep safe to everyone. God bless us all. Maraming salamat po. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Wherever niyo po ng puso, prayer, puso, prayer, puso, prayer, puso, prayer. Yes, gayon din ang kanyang added comment. Amen at amen, Panginoong Diyos. Wherever niyo po ng prayer, prayer.
Gayon din, added comment ang ating kapatid na Agustin. Yes, amen po sa Panginoong Diyos. Palapakan natin. Winebig po ng gumaganon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ganon din, purihin natin ang Panginoon. Yes. Gayon din mula sa ating kapatid na kumared. Diakones Merlin Catio Sebastian. Diyan sa bandang San Fernando City, Pampanga. Wow, yes. Kumusta mga tosino dyan? At gayon din, kumusta yung mga masasarap na pagkain dyan? At gayon din dyan sa inyong bayan na Bugabong Nueva Ecija na maraming sibuyas. God bless Sebastian family and your ministry and leadership that you're doing every day sa pamagitan ng iyong gawain bilang program director ng Pilipinas Kalinga. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, purihin natin ang kanyang comment. Praise God sa panibagong araw sa ating lahat. Pagpapala po sa lahat. Thank you very much likewise. At gayon ba sa ating kapatid na Melita Celestra at gayon din ang kanyang mahal na asawa, Pastor James Ban Jaime Celestra ng Talim Island, Binangaw, Rizal. God bless ang kabuuan ng pamilya ng Celestra at gayon din ang mga pinagkakabalan niyo sa araw-araw dyan. Purihin natin ang kanyang comment, magandang buhay, pinagpalang buhay mga karaydon ministry at God bless you all. Maraming salamat po at gayon din po sa inyo lahat dyan with every po ng prayer, peace, puso, bulaklak ng gumumayal at gayon din ng talbos ng malunggay, gayon din ng bulaklak ng roses at gayon din ng sunflower. Hallelujah. Gayon din ang kanyang emoji ng puso kulay pink, pero nakasulat na Amen at gayon din 5 stars. Uri na Panginoon, gayon din ang kanyang prayer, star, pero nakasulat sa ribbon na blessing. Gayon din ang emoji ng nagpupul sa Panginoon. Yes, meron nakasulat na blessing mula sa Panginoon. Gayon din ang agila, meron 3 stars, meron nakasulat na victory in Jesus Christ. Hallelujah. Kumusta kayo dyan sa Bandang Ilagan City, Isabela? Yes, Betty Jane sa Bersosa, God bless sa Bersosa family. Ang kanyang comment is watching with you. Maraming salamat watching din sa inyong lahat dyan. Sino ba yung katabi mo dyan sa profile na yan? Ang iyong kapatid, yung anak ko, yung Mr. Purihin natin pang hallelujah. Is watching with you. At gayon din mo sa kapatid na Melita Celeste na added comment. Praise the Lord, hallelujah. With po ng prayer at gayon peace, puso. Yes, kumusta ka, educator Maricel Gadi Tantenko ng Hermosa Bataan? Kumusta kayo dyan? Kumusta ang iyong tutorial hub? Yes, God bless Gadi Tantenko. Pamilang kanyang comment, pinagpalang umaga po, Bishop. Opo. God bless everyone. Thank po sa palagiang prayers para sa amin, Bishop. Welcome, pasama po sa prayer ang aming Pastor Errol Regala. Nag-collapse po siya na confine at nagkaroon ng blood clot. Masyado po mataas ang sugar at BP. Praying for healing and provisions. Thank you, Lord. You are our great healer. Whenever you po ng prayer at gainin ng puso. Yes, yan po yung ating panalangin, Pastor Errol Regala. Errol Regala, is he from Pampanga? Yeah, maraming kapampangan mga regala. Yes, purihin natin ang Panginoon. O aming Ama, aming Diyos, kami po ay nagkikisa sa kasalukuyang kalagayan ng aming kapatid na kamanggagawang Pastor Errol Regala. Dahil po, Panginoon, na siya po ay nag-collapse. At siya ngayon, Panginoon, ay nakakonfine at nagkaroon po siya ng blood clot. Dahil naman, Panginoon, na mataas po ang level ng kanyang sugar at gayon din ang kanyang blood pressure. Umaasa kami, Panginoon, na inyo pong kadaupang palad, ang aming kamanggagawa, Panginoon, upang mapanumbalik, Panginoong Diyos, ang malusog at matibay na kanyang pangangatawan. Marapatin niyo, Panginoon, na inyo pong pakapagpalain, kasangkapanin na mabisa at matagumpay ang pag-abutan na ito na kung saan siya ay naroon.
Pagpalain niyo po ang mga umaarugan na kanilang mga medical frontliners, mga pasilidad at gayon din ang bawat medical procedure na ginagawa. Gayon din, Panginoon, na pagpalain niyo ang kanyang buong pamilya, gayon din po ang buong kapatiran at ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, na ang lahat ay nagkakalakip-lakip upang ang aming pagsamo at panalangin, Panginoong Diyos, can be indeed translated into something beautiful and miraculous healing that you will provide to our beloved co-worker, Pastor Ero Regala. And that we claim, O Lord, that Jesus Christ, for His sugar level and blood pressure, O Lord Jesus Christ, na mag-normalize. Gayon din, Panginoon, na ang anumang blood clot meron siya saan man bahagi ng kanyang katawan, ng kanyang bahagi ng kanyang katawan, ay inyo pong lusawin, Panginoong Diyos, upang dumaloy ng maayos ang kanyang dugo. Yes, Lord, that Jesus Christ, we claim and we declare and agree to please release to our beloved Pastor Errol Regala that complete healing upon complete healing, restoration upon restoration, good health and wellness upon good health and wellness, recovery upon recovery, and even spiritual and financial provisions, spiritual and financial provision na kailangan po niya. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Pagpalain niyo rin ang kanyang buong pamilya, pagpalain, Panginoon, ang kanyang kongregasyon na pinamumunuan. In Jesus' name we pray, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. At ating pong araw-arawin na siya po ay ating pong idulog sa ating Panginoong Pastor Errol Regala. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Gaya di mo lang sa kapatid na Teresita Herman, added comment. Yes. Praise God. Hallelujah. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Gaya di ka ng prayer. At gaya di mo lang sa kapatid na Agustin. Ebo di po ng puso. Yes, at gayon na kanyang added comment, yes, Lord, you will turn our sorrows into joy. Thank you so much, Lord. Palapakan natin na pag-ibig po ng ganito. Hallelujah. Amen at amen sa Panginoon. Gayon din mula sa ating kapatid na Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas. God bless de la Cruz family. Ang kanyang comment, amen. God bless everyone. Thank you very much. Likewise, ibig po ng prayer. Gayon din ng ganito. Yes, puri na Panginoon. Gayon din mula sa ating kapatid na Agustin added comment, amen at amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din mula sa ating kapatid na Pastor Pablito Polientes added comment, amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, at gayon din mula sa ating kapatid na Manang Macaria Raon ng Barangay Tondol and Pangasinan. God bless Caritero Raon family. Palapakan natin ang kanyang comment. Magandang umaga sa ating lahat, Bishop, Ma'am Jean, sa ating lahat. God bless us all, love, care, prayer, always. Thank you very much likewise. Yes, meron pala palang Seymour with emoji po ng panalangin dito. Hanggang doon, panalangin hanggang doon, at merong puso dito, mula dito hanggang doon, mula dito ang hanggang doon, push ng maraming puso at panalangin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din mula sa kapatid na Elizabeth Torres Caburian. God bless Caburian family. Purihin natin ang kanyang comment. Amen. GID. Yes. Ano kayo yung GID? Yes. God is divine. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At praise the Lord. Yes, pagkamusta mo ko sa buong pamilya at gayon din na kanyang added comment, God is good all the time. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, all the time, God is good. Gayon din mula sa ating kapatid na Agustin. Yes. Whoa, praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon.
Pinabili po ng ganito. Hallelujah at gayon din po kalangtang na panatag. Puri na Panginoon gayon din. Mula sa ating kapatid compadre, Regional Bishop Joey Lapitan ng Metropolitan Calabarzon Methodist Rural Conference at gayon din nakabase dyan sa bandang Church PD Highway, Christian Values School, along Aguinaldo Highway ng Sito Bacor, Cavite. God bless Lapitan family and yung ministry and leadership that you're doing every day. Hallelujah. Praise ang kanyang comment. Amen. Glory to God. Gayon din naman sa ating kapatid Erlino Pasyon. Kumusta kayo dyan sa bandang Nueva Vizcaya? God bless Pasyon family. Ang kanyang comment, good morning Bishop, joining po from Crossroads United Methodist Church, Bangbong Vizcaya. Palapakan naman natin ang Crossroads United Methodist Church with my life. Liliwa Joy as his passion. Palapakan natin kapatid na Liliwa Joy. God bless your ministry. Thank you very much, gayon din. Good morning at God bless you dyan with emoji po ng tatlong prayer. Gayon din mo na sa kapatid na Melita Celeste na added comment. Bishop, opo. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa lahat ng mga blessing niya po sa amin. Salamat po sa ulan na kapagtanim po ang mga magbubukid. Palapakan natin na po yung maraming salamat, Lord Jesus. Yes, gayon din akong sana tuwan-tuwa ang aking mga tanim ng mga saging at iba pang mga tanim. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa sikat ng araw. Palapakan natin ng Panginoon. Yes, dito po ay makulimlim. Nadadami po ng yes, init. Nadadama po namin ang init. Palapakan natin. Salamat din po sa hangin. Palapakan natin ang hangin na lalanghap natin. Kahit hindi namin nakikita ay nadadama namin na ikaw, Panginoon, ang siyang lumikha ng lahat ng ito. Thank you, Lord. I love you, Lord. Palapakan natin kayo with energy ko ng start. Prayer, at gayon din ng peace. Puso. At gayon din ang kanyang pinagkakaloob na rosas. Yes, wala tayong rosas. Puli na Panginoon. At gayon din ang isang bangkok na punong-puno ng mga prutas. Grapes, ang sarap naman, at gayon din ang apple, at gayon din ang oranges, avocado at iba pa, at gayon din na mayroong background na malaking puso na nakasulat, love you all. Yes, thank you very much. Love you all. Gayon din ang kanyang added comment, Bishop, opo, nagpapasalamat po ako sa Diyos sa mga buhay namin at sa mga pagpapagaling niya sa amin sa lahat ng mga karamdaman. Yes, we praise and we thank the Lord. Salamat din po, Bishop, sa mga prayers ninyo sa lahat ng mga Karaydon Ministry. Welcome to God be the glory with everybody po ng prayer. Peace, puso, at gayon din ang bulaklak ng sunflower. Gayon din ng gumela, at gayon din ng rosas at sunflower, at gayon din ng talbos na malunggay. Palapakan natin ang Panginoon, gayon ng arid comment ng ating kapatid na Regional Bishop Joel Lapitan. Amen. At gayon din, kumusta ka, Pastora Baby Bulgado ng Caparing, Calaucan City, Metro Manila. God bless Bulgado family and your ministry. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment, blessed morning sa Ride on Ministry. Thank you, Bishop. God bless. Paki-include sa prayer. Kami ni Connie, love you all. Thank you very much. Blessed morning din at God bless you all. Chan, with every po ng puso at gaya din ng prayer. O aming amadaming Diyos, ano man Panginoon ang pinakaalaman ng prayer request ng aming Pastor Baby Bulgado patungkol sa kanya at gayon din ng kanyang minamahal na anak na si Connie, ay marapatin niyo, O Diyos, ang pinakamainam at pinakamabuti, Panginoon, na inyo pong magiging katugunan. Sa kanilang dalawa, Panginoong Diyos, ay ang inyong minimiti, O Lord, na makapagpapatibay at makapagpapalakas ng kanilang buhay espiritual at physical, ang kanilang kalusugan at pangangatawan. Gayon din, Panginoon, ng inyong pagkapala upang sila, Panginoon, ay madulutan ng iba yung kagalingan na kailangan po nila, Panginoong Diyos, nang sila ay ma-restore, nang sila, Panginoon, ay maging malakas at matibay, O Diyos. O maasa kami, Panginoon, na pagpalain mo ang mag-inang ito sa lahat po ng larangan ng kanilang buhay at pati na, Panginoong Diyos, kanilang kabuhayan at ministeryo at lahat ng kanilang mga pangailangan.
In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Shout out sa kapatid na Connie. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din, added comment mula sa kapatid na Amelita Celestra. Bisya po. Pag-iawit po ito, page 151. Siyasatin mo. Salamat po sa inyo ni Ma'am Jean. Welcome. Binibigyan po ng prayer. Peace. At gayon din ang puso. Pahalapakan natin ang Panginoon. Tignan natin, hanapin natin. Kung alam natin ang tono niyan na siyasatin mo. Yes. Gayon din po na sa kapatid Pastora Baby Bulgado. Added comment. Thank you po na kasama namin si Joy. Isang buwan na po araw-araw na fellowship sa bahay. Pahalapakan naman natin. We thank you. We praise you, Lord. Yes, ibig sabihin ay joy na J po kayo dyan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, joy, purihin natin ang Panginoong Diyos. Yes. Thank you sa Lord na naging masaya mga kapatid at pamangkin. Alis na po siya bukas si Joy. Pinabidyo po ng dalawang prayer at gayon din ng emoji ng dalawang puso. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, alalahanin mo, Pastora Baby, na umalis man ang iyong anak na si Joy, pero mananatili sa inyong mga puso niyan na merong namumukadkad na kagalakan. In the mighty name of Jesus, pinapanalangin po namin ang paglalakbay nitong si kapatid na Joy, ang iyong pag-iingat, upang siya ay makarating sa kanyang pararoonan. At gayon din, Panginoon, patuloy mo siya nagabayan at pagpalain, Panginoon, pati na Panginoong Diyos ang kanyang mga pinagkakabalan, ang kanyang mga mahal sa buhay. In the mighty name of Jesus, patuloy, Panginoon, na dumaloy sa buhay niya at sa bawat buhay ng kabuuan ng buong pamilya, ng Bulgado, ang kagalakan na nagmumula sa inyo. In Jesus' name, amen at amen sa Panginoon. Hallelujah. Yes, at gayon din, added comment muna sa kapatid Real Bishop Joey Lapitan. Thanks po sa pagbody regards sa kamay ni Ate Jean at Nanay Biyaya. God bless po sa inyo. Thank you very much. Welcome to God be glory. At gayon din, mula sa ating Pastora Baby Bulgado, added emoji ng hugis puso kulay pink. Na meron nakasulat na amen at gayon din meron 5 stars. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes. Purihin natin ang Panginoon at yes, siyasatin mo, Jesus ang puso ko at yes, ano bang tono nito? Yes, pumasok ang ano bang tono mo? At yes, narinig ko na ito pero hindi ko maalala at baka tingnan ko pagkatapos nito at kung anong tono niyan at basahin ko na lamang yung nilalaman nito. Pwede rin akong nilapatan ko ng sarili kong tono ito. Siyasatin mo ako. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa iyo. Nagtatapat sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko. O aking Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. Yan po ay sariling tono natin. Hindi po talaga yun po ang tono at dapat malaman natin kung anong tono ito. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, purihin natin ang Panginoon. Patuloy po tayo na siya sa atin ng Panginoon. Maraming salamat po sa lahat po ng mga comments at gayon din added comment mula sa ating pare Bishop Joey Lapitan. Narinig ko naman ang humahalakak na tawa mo. Hindi alam ang tono. Yes, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ibig sabihin na alam mo ang tono nito, awitin mo. Kumpadre, pulihin natin ang Panginoon. Hallelujah.
At praise the Lord, purihin natin ang Panginoon. Yes, salamat po sa mga baba na kung saan ay magko-comment pagkatapos po ng Ride On Ministry live streaming. At gayon din mga manonood, gayon din natin pong nire-recognize sa mga kapatid natin na di man kayo nagpaabot ng inyong mga comments, pero ang inyong presence ay nire-recognize, pinapasalamatan katulad po ng ating kapatid na Brother Ernel, Arcangel Felix, every step of nation dyan sa Batang USA. God bless Felix family. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the guide ng kapatid Minerva de la Cruz dyan sa Batang Calaga, Batangas. God bless de la Cruz family. Tita Rosa Navarro ng sa Tabananga, Batang. God bless Navarro family. At gayon din ang kapatid Nel Danuna ng USA. God bless sa Lunan family. Purihin natin ang Panginoon. At gayon ang kapatid na Lisa Tomas dyan sa bandang yes, Maryland, USA. God bless Tomas family. Purihin natin ang Panginoon at gayon din ang added comment ng ating kapatid Regional Bishop Joey Lapitan. Talaga naman purihin natin ang Panginoon at gayon din ang kanyang added comment. Tiyak natawa si Ate Milet. Purihin natin ang Panginoon. Yes, sabi nga ng awit ni Freddy Aguilar ay tawanan mo. Tumawa ka, tumawa ka. Pagkatapos ay tawanan mo ang iyong problema. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang paglingkod ng Panginoon ay pansabalan papalang po sa body sa ating mula episode 841 tungo sa maraming episode natin harapin mula Lunes hanggang Sabado alas 7 ng umaga samantala araw pa ng Linggo alas 6 ng gabi. Puri ng Panginoon. Gayon din ang added comment natin kapatid na Kumpadre Bishop Joey Lapitan, ang saya-saya, purihin natin ang Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo ba na kung saan yung tawa at gayon din yung ngiti ang pampabatayan? At yan ay pangpahaba ng buhay, purihin natin ang Hallelujah. Nai-stretch ito at gayon din yung mga veins natin at gayon din yung puso natin na i-stretch. At gayon din ang bawat kalamnan natin, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, sigaw naman natin, we bless you, O Lord Jesus Christ, hallelujah, at gayon din ang Holy Spirit, at gayon din ang Diyos Ama, ang nag-iisang Diyos, nahayag sa katang person, at gayon din ang mga sangkatutak, libo-libong mga angels ng Panginoon sa buong kalangitan, at gayon din ang buong kaharian ng Diyos, na kung saan araw-araw ay ating clinic dinideklara kingdom favor sa bawat isa atin, kingdom peace sa bawat isa atin, kingdom joy sa bawat isa atin, kingdom love sa bawat isa atin, kingdom hope sa bawat isa sa atin, kingdom victory sa bawat isa atin, kingdom blessing sa bawat isa sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din added comment ng ating kapatid Regional Bishop Joey Lapitan, amen. At gayon din ang added comment ng kapatid na Melito Celestina, Bishop Joey, di po pala alam ni Bishop dito ang tono. Kaya dito ng puso, purihin natin ang Panginoon. Gayon din mula sa ating kapatid Real Bishop Joey Lapitan, hallelujah, amen at amen, to God be the glory, at gayon din praise the Lord, purihin natin ang Panginoon, hallelujah. Ma-enjoy natin ang buong araw na ito at may sakatuparan natin ang ating mga gawain sa buong maghapon at gayon din ang paparating na buong magdamag ay maaliwalas kasama ng ating mga hilik at gayon din ang ating pagiging masayahin na natutulog at magising na tayo ng maluwalhati ligtas sa darating na umaga. Purihin natin ang Panginoon. Yes, God bless us all. Yan ang bendisyon ng ating Bishop Joey Lapitan. Purihin ang Panginoon sa baling pagkikita. Babay po sa bawat isa atin. Hallelujah.